Guys, kung napansin nyo, ang lakas ng index natin, grabe. Ang dami nagbi-breakout na stocks. Paano kung hindi ka nakabili sa breakout? Ano yung pwede nating abangan kung gusto talaga natin masakyan yung momentum ng isang stock after nitong mag-breakout? Yan ang pag-uusapan natin after nating i-chart ang ating top 5 picks for Monday. This is Farm Boss and welcome to my YouTube channel. Guys, welcome to our daily top 5 picks video. Disclaimer muna. And guys, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe to support our channel. Salamat po. Buying signals and stock screening. Meron po tayong ginawang video dito. Ganyan po itsura niya. Pakihanap na lang po dun sa ating weekly stock market tutorial na playlist. Ayan guys, meron tayong breakout ng Friday. Si FGen. Check natin yung chart niya. Maliit lang itinaas niya, pero kung makikita nyo, meron tayong pag-spike ng volume dito. And then yung RSI niya, nasa bullish area na nung ating criteria, above 70 na yung RSI nya. So review lang natin tong ating plano kay FGen. Sabi natin papasok tayo pag na-breakout nya ang Darvas box. So ang ating breakout level is 49.40. Buy natin 29.45. Tapos nakakuha tayo na resistance dito, ginawa nating initial TP area natin or possible TP. So medyo malayo-layo siya. Around here, 31.15 ang ating possible TP. Then guys, ito si FGen, malapit na siya mag all-time high. So, abang-abangan natin kung anong mangyayari. So, ang ating cut loss, same pa din. Ito yung 4% cut loss natin, 28.55. Since si FGen, hindi naman siya tumaas ng malaki. So, re-retain natin tong cut loss natin. 28.55. Yan guys, kung nakapasok kayo dito, good luck. Sana magdire-diretso siya hanggang all-time high niya. Okay, proceed na tayo dun sa ating top 5 picks for Monday. Top 5 picks for Monday, November 9, 2020, Web, PX, IRC, IDC, at SSP. Check natin yung mga chart nila. Web. Yan si Web. Dito kay Web guys, nakapasok ako dito dati sa 3.03 yata. Kaso nag-cut loss ako kasi bumalik siya sa box. Ngayon, malapit na uli siya mag-breakout. Inaabang ako uli siya. Tingnan natin ang ating magiging plan kay Web. So, yung kanyang volume pala, maliit pa din. Hintayin natin mag-pick up to. Or sana pagka-breakout sa Darvas box, mag-pick up yung volume niya. Kasi yung RSI niya, pasok na sa criteria natin. Above 70 na. Nasa bullish zone na natin siya. So, ayan. Sana mag-pick up yung volume pagka-breakout. Kung mag-breakout man siya. So, na-adjust ang ating buy level. Kasi yung ating breakout level is 3.07 na. So, bibili dapat tayo paglampas. So, 3.08. So, yun na yung ating bagong buy. Tapos ang ating resistance, dito natin nakuha
3.65 ang ating burahin na natin iba guys 3.65 TP. Okay, dito siya. Possible gain natin dito pag nag-breakout. %. Tapos ma-adjust yung ating cut loss. Kasi na-adjust yung ating entry level or buy level. Ating cut loss na is, tingnan natin doon sa ating trade plan calculator. Web. Tingnan na pa si web dito. Si SPC nag-breakout na, so lagay natin dito siya. Web. 3.08. So, ang cut loss niya, 2.98. O, adjust na natin, 2.98. Okay, yan yung cut loss natin bago, 2.98. So, ayan yung plano natin kay web. Next natin, si PX. Lakas ni PX. Nagko-conso ng konti pero magbe-breakout na siya uli. Check natin kanyang breakout level. 5.80. So, retain natin tong buy natin. 5.81. Dati nasa ano na siya? Dati nasa top 5 picks na natin siya. Kaya nagawa na natin siya ng trade plan. So, ang ating TP 6.16. Nakuha natin dito sa kaliwa sa may mga resistance. Dito sa pick na to. Then, ang ating possible gain 6.02. Check nyo kung mag-TP na kayo dito sa 6.16 or kung gusto nyo pwede kayong bibili sa or magdadagdag pala kayo kung ayaw nyo pa mag-TP dito sa 6.02 para kayo nag-trail follow. Basta't mabasag niya tong 6.16 na level. Tapos ang ating cut loss, retain pa din natin yung 4% natin na cut loss. Kasi hindi naman nagbago yung buy level natin. So ang cut loss natin is 5.63. Check nga natin yung volume niya. Volume niya medyo tumataas pero below average pa din. Tapos ang RSI niya is 67.98. So, sakto to pagka breakout nasa above 70 na yung RSI natin. Okay guys, yan yung ating plan kay PX. Sunod natin si IRC. Check natin chart ni IRC. Yun. Nalagay na natin pala yung buy niya. Yung ating breakout level kay IRC 1.56. So after ng breakout, tsaka tayo bibili 1.57. Tapos nagplat na tayo ng dalawang resistance niya. Itong isa medyo malapit na dun sa ating breakout level. Tapos itong isa dun sa baba nitong box dito.
So, meron siyang box dito. Yan tayo kumuha ng TP area natin or resistance. Possible gain, dito na natin kuhain around 9%. Ito yung TP natin. Possible TP is 1.70. Then, ang ating cut loss kay IRC natin lagay 1.57. Guys, meron din pala tayong video na itong trade plan calculator natin. Hanapin nyo lang doon sa ating tutorial na playlist. So, ang kanyang 4% cut loss is 1.52. Cut loss 1.52. Si IRC, ang RSI niya is 66.32. Tapos medyo nag-pick up yung volume pero below average pa din. So, sana mataas yung volume niya pag nag-breakout. RSI niya magsi-70 na to pagka-breakout. So, yan yung plan natin kay IRC. Next natin, IDC. Yan, may plan na din tayo kay IDC. So, magandang tignan to si IDC kasi nagko-consolidate siya above DB50 ng Darbas box natin. So, ito na pala yung plan natin. Nagbalik lang siya sa ating top 5 picks. So, volume niya may pick up ng konti pero below average pa din. Tapos, ang kanyang RSI is 65.49. Sakto ito pagka-breakout. Baka makuha niya na yung criteria natin for buying. So, kanyang breakout level is 2.96. So, bibili tayo 2.97 after niya mag-breakout. TP area natin, dito natin kinuha sa resistance na to. $3.64. And then, ang ating cut loss, same pa din. Kasi hindi nagbago. Ang ating buy area. Cut loss natin is 2.88. Ayan yung plan natin kay IDC. Tingnan natin kung magbe-breakout na siya. Or kung magko-consolidate pa siya dito sa taas. Okay lang din para mas malakas ang breakout niya. Okay, next. Last. SSP. Yan guys. Ganun din. Parang si IDC. Nagko-consolidate din siya sa above DB50 natin. Dito sa upper side ng ating Darbas box. So, kaya natin siya binabantayan. Possible TP natin dito. Ito or ito na. Yung peak. 180. So, check natin kung ilan yung possible gain. 8% and 12%. Kuhain na natin dito sa 12%. So, ano lang to guys, yung TP natin, pwede nyo baguhin. Pero kung magpa-plan ako, malamang yan yung TP ko. So, buy natin after ng breakout
1.61. So, breakout area natin 1.60. Dito natin kinuha sa body nitong red candle na to. Possible TP 1.80. Okay, yung TP natin, mamimili lang kayo sa mga resistance na pinaplot natin. Pwede din kayo mag-TP dito sa 1.74 kasi ilang percent na din naman siya. Pinapakita lang natin kung saan tayo pwedeng mga mag-TP. Kung may nakita kayong ibang resistance, pwede nyo siyang gawing TP area nyo. Check nyo na lang guys. Baka may makita pa kayong ibang TP area. Pero ako dun sa mga resistance ako nagre-rely kung saan pwede akong mag-exit sa isang stock. Okay, ang ating cut loss naman, cut loss natin is, ano ba ako dito? SSP. Ayan, dito pa yan. SSP. 1.61. So, ang ating cut loss is 1.56. Ayan, cut loss natin kay SSP. So, yan yung plan natin kay SSP. And, yan na din yung ating last sa ating top 5 picks. So, ayan ang ating top 5 picks for Monday, November 9. So, guys, sa start ng video natin, sinabi natin, ang dami nagbe-breakout ngayon na mga stocks. Kung gusto nyo masakyan yung momentum ng mga nagbe-breakout na stocks, meron pa ba tayong chance na makapasok sa kanila? Meron pa. Pero ang hintay natin is yung consolidation at the highs. Ito yung napapanood natin kay Cap Kidlat. So, CH. Tingnan nga natin kung paano natin makikita ito sa mga chart. Check natin si PX. Yan guys, PX. Malakas momentum niya. So, ang consolidation at the highs or CH, maliit na consolidation lang siya. So, konting post lang doon sa momentum, tapos aangat na uli yung stock. Pero, medyo risky itong play na to kasi mataas na yung stock. Di mo alam kung magdi-distribute na yung mga bumili dun sa ilalim. Pero, may mga stocks naman na nagsasucceed na dire-diretso yung momentum nila. Ito nga isa si PX. So, tingnan natin kung anong ginawa niya. Dito sa box na to, breakout siya. Pagka-breakout niya, tumaas siya mga ilang percent. So, kung hindi ka nakapasok dito sa breakout nito, 12% din. Kung hindi ka nakapasok sa breakout nito, dito ang chance mo makapasok. Dito sa post day niya. So, ilang araw lang yan. 3 days na post. Tapos, angat na siya ulit. So, ang ginagawa ko dito, check nyo yung trend pa din. Kasi, kailangan natin gumawa din ng rules or criteria para pumasok sa mga plays. So, ang ginawa ko dito, dapat AOTS muna siya, ang criteria natin. Ayun, may momentum. Above 70 na dapat yung, or around 70 na dapat yung kanyang RSI. Para anytime na mag-breakout siya, above 70 na yung ating RSI. So, ito, AOTS na nga siya.
Tapos yung breakout niya pala, with volume din. Yan, nag-breakout siya dito, with volume. Tapos candle niya uli, after nung breakout, with volume. Kaso nagka-chupitan. Tapos yung pangatlong candle, yung red candle na to, kita nyo, nag-pause yung momentum ng stocks. Pero makikita nyo yung volume niya, maliit lang. So, yun yung hinahanap natin sa mga pause na candle. Yung mga consolidation candle niya. Maliit yung volume. Ibig sabihin, konti lang yung nagdi-dispose ng mga stocks nila. Or nung mga hawak nilang stocks. So, ayan. Tapos, nag-green. Conso candle pa din. Conso candle. Dalawang conso candle. Maliit na volume. Tapos, pagka-breakout uli dito, ang laki ng volume. Yung gap up. Problema lang sa gap up. Sa Pilipinas, mapangit tong gap up kasi iniisip natin na babalikan siya. So, sana nakabenta ka dito sa green candle na to bago siya mag-conso ng matagal. Okay, yan yung concept ng CH or consolidation at the highs. So guys, interpretation ko lang to kasi ang mga master talaga dito is sila Captain Lot, CH. Kaya tayo nag-introduce nito sa market natin. Check pa tayo ng iba. Consolidations at the high, CH play. Try natin si D2. So, makikita natin, may momentum si D2 dito. Dito. Ayan. Ito yung box niya. So, ito. May pagka-breakout, may small consolidation. Ilang araw lang to. So, yung red candle niya, mas maliit sa green candle. Pagka-breakout, konso ng isang araw, dalawang araw, tas breakout na uli, pang-tatlong araw, pang-apat na araw. So, maikli lang yung CH natin. O yung mga CH. Ayun, may momentum na nga uli dito sa part na to. Tapos tingnan nyo yung RSI niya. Naglalaro na above RSI 70. So, nasa bullish zone ng RSI. So, ito nga. Konso uli. 1 day konso lang. CH play. Tapos, ayun. Dire-diretso na siya pataas. So, kung hindi ka nakapasok dito, tapos nag-konso siya, inabangan mo sa breakout uli, na ilang percent ka pa niyan. Kung nagbenta ka dito sa red candle, 20% din siya. O, inabangan mo siya. Kung di ka pa din nakapasok dyan, meron uling konso dito. Ilang percent uli siya. Hanggang sa peak, taas-taas to. 50%. Taas ng Darvas box, 40%. Malaki-laki sana, di ba? So, yan yung ating opportunity. Kung di ka nakapasok sa breakout. Abang ka ng consolidation at the highs. Or hanap ka ng CH play. So guys, caution pa din. Gawa ka ng plan. Kung saan ka mag-e-exit. Dapat may exit strategy kapag ganito. Medyo risky itong play. So, yun. Kailangan meron tayong solid plan dito. And mabilis din yung kamay nyo sa pagpindot ng sell or buy button. Okay? Ano ba may mga potential na CH play ngayon? Try natin SSI. SSI. Ayan guys. Breakout si SSI. Breakout with volume. RSI niya above 70.
above 70 ng pagka-breakout. Kaso, nag-console siya kaagad. 2 days lang. Actually, hindi ko alam kung considered as CH play na to. Pero, etong galaw niya dito. So, post siya dito, no? Konti. Nakapasok ka dito sa breakout niya, post na yan. Tapos, nakabenta ka dito sa red candle, mga 18% na. So, ito pa isang opportunity dito sa red candle. So, nung Friday, na-break niya yung red candle. So, pwede kang pumasok. So, small poncho, tapos pasok ka na. Tingnan natin kung magtutuloy-tuloy ito. Tapos, sa pang check din natin si pizza. Yan. Nag-form siya ng higher high, pero bearish yung candle or red yung candle. Kaya tingnan natin kung magpo-form to ng CH play. Tingnan natin, baka maliit na consolidation lang to. Ito CH play to. 1 day pause, tas diretso na siya. O kung di ka nakasakay dito sa breakout dito, ilang beses na siya nag-consolidate, di ka nakasakay dito, nag-consolidate siya dito, pwede kang short consolidation. So CH siya, 1, 2, 3, 4 4 days. Tapos nag-breakout ulit, short poncho. Ito medyo malaki yung ginain niya dito sa, kunyari dito ka gawa ng breakout play mo, 9%. So tingnan natin kung CH pa din tong isang to, kasi may momentum pa naman siya. Yung RSI natin above 70, AOTS, tapos yung volume niya dito sa consolidation niya maliliit. Yun. So check pa tayo na isa. Try natin si B-Core. Ayan, tingnan natin. Ito guys, sa pag-angat niya dito meron eh. So dito, long poncho. Mahabang box. Gusto natin to kasi mahaba yung consolidation niya. Pag breakout niya, CH play, 1 day pahinga, tapos CH play uli, 2 days na pahinga, tapos ito 1 day na pahinga. So kung wala ka napasukan dyan sa mga yan, hanap ka na sa susunod na mapapasukan. Kung hindi ka nakapasok dito, may chance ka dito sa part na to na makapasok. So ang ginagawa guys, breakout ng mataas na candle. Ngayon ito, itong candle na to, itong candle na to, itong breakout candle natin. Sa sumunod na candle, nag-conso. So, ang ating breakout dito, itong malaking candle. Ayan. Pag nag-breakout dyan, pwede ka nang bumili. Nakailang percent ka pa. Kung dito, 7%. Kung sa taas ka magbibenta, medyo malaki-laki. Meron ka pa uling chance dito. Short consolidations, CH play. Breakout mo dito sa taas ng mga body ng candle. Yan. Okay. Tingnan natin kung magbe-breakout uli or magagawa ng CH play B-Core. So ito meron na siya dito yata. Ay, hindi. Ito higher high, tas hindi naman niya na higher high, higher low. Hindi siya CH play.
Dito nagponso siya. So, ilang araw yan? 1, 2, tapos breakout. So, kung nakabili ka dito, baka dumire-diretso siya. Ayan guys, CH Play. Inuulit ko, hindi ako expert dito sa CH Play. Gumawa lang din ako ng mga rules at criterias for this play. So, ang talagang mga master dito, alam ko sila, Cap Kidlat at yung mga kasamahan niya sa trader development. Check nyo na lang. Then, check nyo din yung YouTube ni Cap Kidlat. Pitang Kidlat. Okay guys, yan ang ating consolidation at the highs. Okay, quote tayo. Discipline is the bridge between goals and accomplishment. Yan guys, everyday nire-remind natin, discipline yung ating kailangan para umunlad dito sa ating trading journey. So yun guys, meron tayong goals, kailangan natin ng discipline para ma-accomplish yung mga goals na yun. Follow your plan, follow your strategy, then be consistent yun. Okay? Ayan guys, maraming salamat sa panonood. Please subscribe to support this channel. Subscribe kayo guys ha. Salamat. You can also find me at facebook.com/farmboss trading. Sa Twitter meron tayo at farmboss_. Yun guys, good luck bukas and God bless.